Eto, kasama po sa priority ng ating pamahalaan sa isyu ng seguridad ng ating bansa ay itong galaw ng China na parang tumitindi pa diyan sa West Philippine Sea. At posible rin na makialam o baka may kinalaman itong China sa mga darating na ating eleksyon, especially yung presidential election sa 2028. Okay? Binabantayan ito ng ating mga otoridad dahil alam naman natin at alam nila na ang galaw ng China ay hindi lang agawin ang ating karagatan sa West Philippine Sea, kung hindi gusto rin nila na sila mayroong kakamping politiko o mamamayang Pilipino na ngayon ay meron na mga tinatawag na pro-China. Kaya pati yung politika, eleksyon ay pwede nilang pakikialaman sa magitan ng kanilang pagsuporta sa maraming pamamaraan sa mga inaakala ng China na magiging kakampi nila o kaya nilang gamitin. Yan po'y nakakabahala. Kaya tama lang na bigyan ng priority ng ating pamahalaan, i-monitor ito. Kung yung mga gunita na ilabas na noong nakaraang taon pa, merong mga company na ang dating ay parang troll na binabayaran ng Chinese government, Chinese embassy, para lang pagalawin na hikayatin at iparating sa mamamayang Pilipino sila may karapatan sa West Philippine Sea. Nagkabukuhan na yan, nakabase sa Makati ang opisina. Kung yung mapapansin din, hindi pa ho yan nawawala at tuloy-tuloy pang ginagawa nila. Yung 12 o 15 na mga media at mga vloggers na identify mga Duterte ay inimbitahan sa China nung mga panahong yon. Nag-seminar sila ng 2 linggo, libre lahat, pamasahe, accommodation at iba pa. Hindi sila nakapag-deny kasi may picture, lumabas yan. Yan ay nandyan pa rin. Tingnan ninyo ang kailang mga ginagawa. Pro-China ang paliwanag. At ngayon, na magpalapit na ang ating eleksyon, malaki ang posibilidad na kung hindi man aktual na sila makaalam sa eleksyon, ay sila maaaring tumulong financially o gumamit ng pera, resources ang China para kanilang suportahan ang mga politiko sa national and local na mga Pilipino na manalo para maging kakampi nila. Ganong kasama ang dating. At ngayon, bilang palaala, sa sino mang kandidato, supporters, followers ng mga local at national candidate sa darating na eleksyon, 2 years pa naman, at kanilang kakampihan ang galaw ng China, malinaw na yan ay pagtataksil sa bayan. Malinaw na gusto nilang ipamigay at pabayaan nila ang China ng manghimasok sa karagatan sa West Philippine Sea at iba pa. Yan po ay ating isama sa pagsusuri kung sino ang karapat-dapat nating iboto from local to national, especially ang presidential candidate. Pag ang dating nito walang pakialam sa West Philippine Sea, pag ang dating ng kailang supporters pinagtatanggol pa ang China, malamang yan ang kasunduan sa kung ano man ang kapalit para sa kanila na galing dito sa bansang ito. Lahat ho ng paraan gagawin ng China. Kaya nga may mga espiya na siya rito, di ba? Marami nang nabukong espiya. Troll farm o troll company or mga vloggers nga at mga taga-suporta nila. Mapanganib po yan, delikado po yan. Nakataya ang property ari-arian ng Pilipinas dito sa darating na eleksyon. Kaya please lang po mga Pilipinong botante, maging marunong tayo, hindi lang sa araw ng eleksyon. Kailangan maging marunong tayo ngayon na sa pagsusuri ng tunay na magmamalasakit sa ating bayan. Huwag palinlang, huwag pagamit sa mga posibleng gagamitin at ginagamit ng People's Republic of China para sa kanilang interes. Isipin mo, Pilipino gagamitin ng ibang bansa para sa interes nila. Ganon silang kasama.
Di ba? Kaya alam na natin yan. Alam na ninyo yan. Mababasa at madidinig nyo sa kanilang mga topic, sa kanilang mga rally, sa kanilang mga sinasabi. Sa radyo, telebisyon, politiko sa Senado, politiko sa Kongreso, at sa labas ng gobyerno. Alam nyo kung sino yung gumagawa nito. Mapanlin lang yan. Hindi nila gagawin yung voluntary. Bakit ka naman magbo-volunteer ng libre nang papaboran mo ibang bansa? Pwede ka lang mag-volunteer at libre na katulad ng ating ginagawa, yung panindigan kung anong ginagawa ng ating gobyerno. Dahil atin ito. Tayo ang gobyerno, mamamayang Pilipino. Pero kung Pilipino ka, tapos magpapagamit ka sa dayuhan at sasabihin nila libre, kalokohan. Kalokohan. Tapos yung iba niya kung magpaliwanag, akala mo professor. Akala mo maritime expert. Na ang China talaga ang may-ari niyan. Wala daw tayong kinalaman dyan. Isipin mo yung mga yan. At yan din ang gagawin ng mga kandidato nila. Hindi man aamin pero hindi na makikialam. Yung kandidato na hindi man lang naririnig natin tungkol sa isyong yan. Walang comment kahit ano. No comment pa nga pag tinatanong. Delikado po yan. Hindi man sila aamin pero yung pananahimik sa ginagawa ng China, yun na yun. Kasama yun. Gusto ng China yun. Ang maingay na lang yung taga-suporta. Pero yung kandidato, para hindi mahalata, hindi na lang makikialam. No comment na lang. Hindi pwedeng no comment ang gustong maging presidente sa issue ng West Philippine Sea. Dapat may comment ka dyan. Dapat may paninindigan yan. Ang no comment o walang pakialam na kandidato kahit na sino sa isyong pinaglalaban ito ng Pilipinas at ng Pilipino, huwag nating susuportahan sa eleksyon. Delikado. Baka maging probinsya tayo ng China. Hindi lang po West Philippine Sea ang target ng China. Gusto ng China pasukin, kontrolin ang buong ASEAN kasama ang Pilipinas. Ganun po katindi ang kanilang mga plano. At sa iba pang mga bansa, dahil gustong-gusto ng China, sila yung maging superpower sa mundo. Talunin nila ang Amerika dahil ngayon ang Amerika pa rin ang superpower na bansa na siya parang pulis ng buong mundo. Yan ang target ng China. Kaya lahat ng resources, manpower, lahat ginagawa nila. Isipin mo pati mga Pilipino nakukuha na nila yung iba ng mga taksin. Delikado po yan. Ang Pilipinong walang paninindigan sa sariling atin at sa ating bansa at sa ating gobyerno, yan po ay hindi dapat pinamamarisan. Kahit yung kanilang mga anak nila, kahit yung kanilang pamilya, ay nililin lang nila. Huwag pamarisan yung mga ganyan. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan sa magitan ng paninindigan. Hindi lang ang military at Coast Guard ang dapat naninindigan at ang Office of the President. Lahat ng Pilipinong mayroong puso para sa Pilipino dapat manindigan. Maliban lang doon sa nagpagamit at ginagamit ng mga Pilipino na may pagkataksil. Kung ano ang kapalit nun, alam na nila yon. Alam na rin natin yon. Please like and share ang ating topic.